Siyempre, kahit disappointed na nadadalawan na ako ni Don Enrico. Pero ganyan talaga sa karera, may panalo, may talo. Siguro mas pagbubutihan na lang namin kung ano pa yung dapat namin ibigay para sa darating ulit na paglalaban namin ni Don Enrico. Maganda ulit yung maging laban. Yun nga, kanina tinanong ko nga yung strategy sa gitna dinaan ito si Don Enrico. Ikaw galing ka sa stall number 7 doon nasa labas ka na pero napapunta ka pa sa loob Bali, yung alis ko kasi medyo hindi maganda. Tapos pagdating nung Media Milla, syempre yung Media Milla sobrang bukang-bukan si Don Enrico Hindi ko naman pwedeng doon idan din yung kabayo ko Di ba? Oo, sabi ko naman, sa haba naman ng karera, makakapag rin ako para makaangat at makagawa ng plan para sa kabayo ko at para kung paano ko talunin si Don Enrico. So doon talaga yun sa umpisa ng karera, hindi maganda yung labas. Probably yun, kasi kung maganda yung landag, nakakapit ka na kagad ka. Hindi ka Don Enrico. Kasi, siyempre kung isipin natin, solo Iris si Don Enrico, kung papabayaan ko siya ng 2 kwartos, mas mahirapan yung kabayo kasi, sa totoo lang, kung iisipin natin, lalaki si Don Enrico, babae si Indelible Ink. Iba ang puso ng lalaking kabayo sa babaeng puso ng babae. Dito, Jeff, dito sa karerang ito, dito yung medyo sabi nga ng karamihan, napainan na naman, pumasok na naman si Indelible Ink with its rider JT Zarate sa tabing balya at yun na nga, nararamdaman mo ba na menos magtrabaho si Indelible Ink pagka natatapalan? Hindi kasi pag sa TV talaga, pag panonoodin mo, isipin mo yung kagad yung komento mo, pumasok na naman sa loob, hindi tatakbo yung kabayo. Pero sa aming mga hinete, nararamdaman namin kung papasok ang kabayo at hindi Diba? Kasi pag ganyan sa TV talagang mas maliwanag yung komento ng mga nanonood kaysa sa actual na karera diba? Actual, discarded mo yan. Kasi yung pagdating ng 3 Octavos kasi hindi ko na ang sabi ko nga sa sarili ko kung pinapainan mo papainan din kita kaya lang nung pagdating ng 3 Octavos nung aawati ko na para iangat yung kabayo ko hindi mas gumano pa ulit yung kabayo ko nag-response ulit kaya sabi ko hindi isa na tayo rito tuloy na pero yung ramdam mo na yung pagbigay mo ng lakas ng kabayo mo lalagpas sa tabing balya. Pero siguro nagulat ka. Pumantay lang ulit. Kaya nung last pass na sakay ko kay Indelible, nung pinapanalo ko, nakita nyo naman. Talagang renda-renda lang. Halos hindi ko gamitan ng mga lati ko. Bugawin ko lang. Sige. Ngayon, nakikita ko talagang binibigay ko na yung best ko. Pero parating ko parang hanggang doon lang muna yung kabayo ko. Siguro, darating yung time na marami namang karera para magtatagpo ulit kami. Magtatagpo ulit kayo sa Diamond Stakes sa April 6 at salamat, pinaunlakan mo kami, Jeff, na ma-interview ka dito. Basta naman sa makisig, walang problema At yan po ang ating panayam kay Jackie JT Zarate. Pinaliwanag niya sa atin na kung talagang sa TV mo nga papanoorin magkokomento ang bayang karirista na bakit gano'n naman pero iba yung pakiramdam sa ibabaw ng kabayo. At yan po. At magbabalik po ang makisig sa parada ng race number 7.